binibigay sa atin na mga activities ng mga leaders natin. Ano yun? Yung mga postings, di ba? Yung simple na GM, yung simple na postings natin. Nakita niyo naman, GM, up until now, consistent posting. Kaya bumalik at nagkaroon siya ng bagong diamond niya last week, di ba? So, sometimes kasi yung pagiging consistent, ito kasi yung isa sa pinakamahirap gawin. Lalo na kapag alam mo yun, nakaramdam ka ng emotion, nakaramdam ka ng pagod, ng puyat. But of course, no, yun talaga doon talaga tayo babalik lagi. Yung pagiging consistent natin palagi. Diba? Posting na nga lang yung gagawin mo sa pagiging consistent. Alam mo yun, hindi mo pa siya magawa. Diba? So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo, simula nung nag-start ako dito sa business, never akong nawalan ng postings talaga. Consistency kasi yun. Diba? And of course, yung next, yung commitment. Okay? Commitment kasi kakambal yan ng lahat ng magiging decision mo kung kailan mo gagawin yung negosyo natin at anong oras mo gagawin to, lalo na kung busy ka sa trabaho. Hindi natin tatanggalin, diba, na busy ka sa trabaho and majority ng eralista nagtatrabaho. And that's what separate us. Diba? Na kaya nating isabay dahil meron tayong sistema na kinreate, diba, ng mga founders natin. Kaya ang gagawin mo na lang, magbigay ka na lang ng commitment, diba? Kung kailan mo gagawin yung negosyo natin. And another na letter D is yung pinaka, ikaw to, sabi mo ako to. Ako to. Hindi namin to makokontrol. Hindi namin to maibibigay sa inyo, which is the discipline. Diba? Every time, di ba, meron kayong mga gising na pagod. Yung gigising ka pa lang, ayaw mo na. Pagod ka na agad. Meron kayong gising na, pagising mo pa lang, visit ka na sa mundo. Meron kang gising na, naku, yung mga asawa mag-a-agree dito. Paglingon mo sa asawa mo, alam mo yun, inis na inis ka na sa kanya, wala naman siyang ginagawa. But that is normal. Wala pa naman. Pagkagising ang gwapo agad. Yes, that is normal kasi sa mga babae, we are very emotional, di ba? But sa mga lalaki din, meron ding mga pinagdadaanan kayo, so hindi namin tinatanggal na minsan mararamdaman nyo yun. But of course, if you have discipline na tumayo sa kama, di ba? And i-attack mo yung day, ask me why? Kasi walang pakialam yung bills mo sa nararamdaman mo. Kaya you should have discipline. And kung ilang taon ka nang nag-aral, and again, I'm not against employment, kung ilang taon ka nang empleyado, ganun ka na rin taon nakadisiplina sa sarili mo. Ask me why ulit. Pag sinabi ng boss mo na pumasok ka ng 8 to 5, papasok ka. Kung shifting ka, pag sinabing iba-iba ngayong linggo, iba-iba next week, papasok ka pa din. Diba? Pag sinabing Wednesday lang off mo, gusto mo Monday kasi aralista night, wala ka rin magagawa. Diba? Ibig sabihin, disiplinado ka na kung 10 years, 15 years, o 20 years ka na nagtatrabaho. Ngayon, wag mo na sa amin sabihin kung ididisiplinahin mo yung sarili mo. Check mo na lang. Diba? Bakit sa iba, disiplinado ka, pero sa sarili mong negosyo, ano yung ibibigay mo ngayon? Diba? And of course, yung letter O, which is obedience. Kanino? Obedience kay God, obedience sa mga leader mo. Ako, I always remember yung sinabi ng isang pastor na nag-share sa akin. Sabi niya, your faith should be kay God lang. Your faith, lahat. Diba? And your confidence should be in your leaders na pinlace ni Lord sa buhay mo ngayon. Kaya we are very excited na every time na mag-o-obey ka sa mga leaders mo, ibig sabihin, lalo na nagkaroon tayo GM ng summit ngayon na sobrang aligned. Ako, alam ko, aligned yung mga leaders talaga ngayon ninyo. Diba? And alam ko, wala yung ituturo sa inyo. Kung hindi talaga, i-increase na yung 2025 at sa mga susunod na years pa. Kaya naman, ikaw! Sabi mo ako! Ako! Na yung 2025 na magre-receive ng lahat ng awards,